best to do my duty to God and my country, the Republic of the Philippines, to obey the Scout law, to help other people at all times, to keep myself physically strong, mentally awake, and morally straight. Marami rin siguro ang nakaranas ng mga ganitong aktibidad noong tayo'y nag-aaral pa ng elementarya o di kaya'y sa panahong ito sa ating mga anak ay nagsisikap tayong mapabilang sila sa mga ganitong aktibidades na alam natin ay isang importanteng bagay upang sa ganun ang kanilang mga musmos na kaisipan ay mahubog na sila at may handa bilang karapat-dapat sa pamayanan o panlipunang pamumuhay. Ngayon ay ating alamin kung paano ito naitatag at paano ito nagsimula sa bansang Pilipinas at ano rin ang trahedya na sinapit ng ating mga magigiting na scout noon. Bago tayo mag-umpisa, paki-like, share, comment, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga video na ating ina-upload tulad nito. Ang Boy Scout of the Philippines or BSP ay ang pambansang organisasyon ng counting ng Pilipinas sa World Organization of the Scout Movement. Ang kilusang scout ay unang ipinakilala sa Pilipinas noong 1910 sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ito ay nabigyan ng recognition bilang member organization ng Boy Scout International Conference na may visa noon mula Oktubre 31, 1936 sa visa ng sertifikasyon na nilagdaan nina John Skinner Wilson, Olabi Baden Powell at Daniel Spry. Sa karamihan ng huling bahagi ng ika-20 siglo at hanggang ika-21 siglo, ang Boy Scout of the Philippines ay kabilang sa pinakamalaking organisasyong scout sa mundo na kasalukuyang ika-4 sa mga tuntunin ng bilang ng mga miyembro sa likod ng Boy Scouts of America, the Bharat Scouts and Guides of India at ang Ku and Gerakan Pramuka Indonesia. Higit sa lahat ay dahil sa pagtitiwala ng organisasyon sa kagawaran ng edukasyon. 3 taon lamang ang kapanakan ng Scout Movement at 2 taon lamang matapos ang Boy Scout of America ay itinatag ang unang tropa ng Pilipinas ay inorganisa ni Elwood Stanley Brown, isang physical director ng Manila YMCA noong 1910. Noong 1912, ipinakilala ni Elwood Stanley Brown si Baden Powell bilang Chief Scout Master. Noong 1913, ang unang mga tropa ay inorganisa ni Mark Thompson, Antonio Torres, Domingo Ponce at Francisco Varona. Kaya't pagsapit ng taong 1914, ang Lorillard Spencer Troop ay inorganisa noong Nobyembre sa Zamboanga City ni Sherman L. Kaiser bilang ang kanaunahang tropa sa Southern Island ng Mindanao. Noong Enero 1922, nagsimula ang scouting sa Tiliman Institute sa ilalim ng pamumuno ng simbahan nito. Nag-apply sila para sa pagpaparehistro sa BSA National Headquarters nito sa New York noong 1922 at natanggap ang kanilang dokumento noong Enero 1923. Kinilala ng Gobernador General ng Pilipinas na si Leonard Wood noong panahong iyon sa kanyang ilalim na may pitsang Enero 2, 1923. Kaya sa parehong taon ay itinatag ng Rotary Club ang Boy Scout of America Philippine Island Council No. 545 noong Oktubre bilang isang territorial council na sumasaklaw sa mga tropa na inorganisa sa buong bansa. Ang council ay para lamang sumaklaw sa organisadong scout sa lugar ng Maynila at mga paligid nito. 1931 isinagawa ang eksperimento sa Sea Scouting at Cub Scouting. 1933 ginawa ng Pilipinas ang unang paglahok sa isang pandaigdigang kaganapan ng scout kasama ang delegasyon ng BSA Philippine Island Council sa BSA contingent sa 4th World Scout Jamboree sa Budapest, Hungary. Noong Oktubre 31, 1936, ang Boy Scout of the Philippines ay opisyal na na-charter sa ilalim ng Commonwealth of the Philippines Act No. 111. Ang founding BSP President at Chief Scout ay si Josephus Stibnat. Taong 1937, ang BSA Philippine Island Council No. 545 nagpulong noong buwan ng Oktubre sa taong nabanggit ay nagpasya sa pagpapasa ng mga ari-arian at responsibilidad nito sa bagong panganak na BSP or Boy Scout of the Philippines.
Pagsapit ng taong 1938, ang bagong BSP ay pinasinayaan ni dating President Manuel L. Quezon noong unang araw ng buwan ng Enero at nagsimula na itong gumana. Si Ezekiel Villacorta ay hinirang noon bilang kauna-unahang naging Chief Scout Executive ng Boy Scout of the Philippines. Dumako naman tayo kung ano ang kalunos-lunos na sinapit ng ating mga magigiting na batang scout noon. Kaya hanggang sa ngayon ay hindi natin sila makakalimutan kahit lumipas na ng dekadang panahon, lalo na kung madalas tayo napapadaan sa mga hangganan ng Manila at Quezon City na kung tawagin ay Welcome Rotonda. Ang 11th World Scout Jamboree Memorial Rotonda ay kinilala rin bilang Boy Scout Circle, ay isang rotonda sa Quezon City, Metro Manila. Matatagpuan ito sa interseksyon sa pagitan ng Timog at Tomas Morato Avenue. Ito ang nagsisilbing hangganan sa pagitan ng mga barangay, South Triangle, Laging Handa at Sacred Heart. Isang monumento ang nakatayo sa gitna ng rotonda kung saan ginugunita ang mga miyembro ng Philippine contingent sa 11th World Scout Jamboree na kabilang sa mga nasawi ng United Arab Airlines Flight 869 na nag-crash noong 1963. Ang monumento ay binubuo ng isang pabilog na pedestal na may mga estatwa na tanso sa mga pagkakahawig ng 24 na miyembro ng delegasyon ng Pilipinas, 22 ang Boy Scout at 2 veteranong scouter at 2 chaperone na nakaposisyon sa paligid ng struktura. Ang mga estatwa ay nililok ni Florante Beltran Quedo. Ang monumento ay inihayag sa publiko noong 1965 ni dating Mayor Norberto S. Amoranto sa panulukan ng Sampaloc at South Avenue kung ngayon ay Tomas Morato at Timog Avenue ayon sa pagkakabanggit. Noong 2007, nagsagawa ang pamahalaan ng Quezon City ng 20 milyong pagsasaayo sa monumento na kinabibilangan ng pagdaragdag ng isang obelisk sa ibabaw ng struktura na nagpaparangal kay Tomas Morato bilang naging unang alkalde ng Quezon City at kung saan pinangalanan din ang Tomas Morato Avenue bilang paggunita sa kanya. Ang watawat sa Jamboree ay inilagay sa kalahating palo bilang pagluluksa matapos ang bulto ng Boy Scout of the Philippines contingent ay namatay sa pagbagsak ng United Arab Airlines Flight 869 noong Hulyo 28, 1963 sa Arabian Sea. 9 nautical miles ang layo nito mula sa Mada Island, Bombay, India. Alam nyo ba, isang scout mula sa konseho ng Agusan ang nakaligtas sa trahedyang iyon? Dapat isa si Alex Kwan noong ang kasama sa naturang Jamboree dahil isa siya sa nakakompleto ng pagsasanay bago ang Jamboree at nakatakdang dumalo sana, ngunit sinabihan siya makailang araw bago ang petsa ng pag-alis na hindi siya makakadalo dahil sa mga problema sa pagkuha ng pasaporte nito. Gayunpaman, upang hindi maantala ang pag-alis ng mga mahigitin nating scout, nagpadala ang BSP ng isang token ng delegasyon ng 3 scout sa marathon bilang karagdagan ng ilang opisyal ng BSP na dumating sa Greece bago ang aksidente. Sa muli, maraming salamat sa mga mahigiting nating mga kabataan na nahubog ng organisasyong ito. Kaysa ang channel na ito ang sumasaludo sa mga magigiting nating mga scout na nasawi sa hindi inaasahan na trahedya dulot ng pagbagsak ng sasakyang panghimpapawid. Sa puso't isipan namin hanggang sa mga susunod na henerasyon, kayo ay ang aming mga bayani. Paalam!